Magandang araw Pilipinas! Isang nakakagulat na balita ang yumarig sa publiko ngayong araw. Si Justice Secretary Boying Remulla umari inaresto matapos magwala sa isang pribadong pagtitipon dahil sa isang chismis na kumakalat hinggil sa umano'y katiwalian sa loob mismo ng gobyerno. Ayon sa mga saksi, bigla raw nagtaas ng boses si Remulla at nagbasag ng ilang gamit matapos makarinig ng balita. Siya raw ay iniimbestigahan ng mga kapwa-opisyal dahil sa umano'y pagtataksil sa tiwala ng publiko. Sa gitna ng kaguluhan, agad namang rumisponde ang mga otoridad at dinala siya sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Dagdag pa rito, ilang pangalan ng mga huda sa loob ng gobyerno ang umano'y ibinulgar ni Remulla habang siya'y nasa impluensya ng matinding emosyon. Habang patuloy ang investigasyon, hinihintay ng taong bayan na magiging tugon ng Malacanang sa kontrobersyal na pangyayaring ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Marcos Jr. nagsalita na at hindi na daw ibabalik dito si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Naku po. Ang lutong pa ng pagkakasabi, wala na yun, tapos na, wala na yun. No, parang pinatay nyo na, makawala na yun ah. Oo, grabe ho itong isang pahayag ng administrasyong Marcos na kung saan ay nagpahiwatig na ho at talagang ipinamukha na ho nila sa taong bayan na hindi na nila ibabalik dito si Pangulong Duterte. Naku po, yari kayo. Oo, talagang pakapalan na lang talaga ba ng mukha ngayon? Grabe, ang tigis talaga ng mukha nila, no? Hindi talaga, alam nyo, hanggat hindi sinasampolan ng gobyerno ng taong bayan, hindi madadala eh. Natatandaan ko may sinabi si Pangulong Duterte no na ang mga Pilipino pag hindi dinala, hindi natututo. At dapat yan ata ang gawin kay Marcos Jr. Pero mo sabihin mo ba naman sa media na wala na yun, tapos na. Kasi ang tanong ho ng media ay kailan po ba or makakabalik pa po ba sa Pilipinas si Pangulong Duterte? Aba, ang sagot nitong mga hinayupak, wala na yun, tapos na yun. Pero mo sasabihin ng gano'n, sa madaling salita, wala talaga silang pakialam sa nararamdaman or mararamdaman ng taong bayan. Naku po, talagang bastusan na to. Sensya na kayo, medyo at di pa ako naliligo kasi. Ang lamig naman kasi dito sa Netherlands. Oo, kaya naka-jacket tayo, sobrang lamig. Tas yung kutis ko medyo, hindi pa nga ako nakapag-tsuklay. So ito, bago tayo mapunta doon sa isang interview na pangbabastos at talagang sinabihan na nila na hindi na daw makakabalik si Pangulong Duterte, mapunta muna tayo dito sa sa isang wait lang, bakit tayo? Sa isang sinabi ho dito na parang itong sinabi ni Attorney Turrion, panoorin ho natin pagtanggi ng OSG na maging abogado ng gobyerno si Vice President Sara Duterte. So ito po ating panoorin mga kabanateros. Yan ang cute ni Attorney Turrion dyan. Alam mo, bilib ako dito sa taong to. Promise ito ito yung pag-uusapan natin, pagtanggi ng OSG na maging abogado ng gobyerno versus Pangulong or former President Duterte, isang positibong senyales, sabi ni Attorney Turrion. Alam niyo ito si Attorney Turrion, bilib ako sa taong to. Hindi porket kakampi namin siya, hindi porket lagi ko siyang nakakasama namin siya, nabibilib ako sa kanya kasi sa lahat ng attorney na nakilala ko, si Attorney Turrion yung
napaka mapagkumbaba. Yung tipong parang parehas lang kayo, hindi pong parang hindi kanya pandidirian. Dahil isa ka lang normal na tao, isa ka lang pangkaraniwang tao at siya attorney. Hindi mo maitaan ng ganun yan. Promise. Kasi talagang nakakabiruan pa namin yan, nakakakwentuhan. Yung asawa din ni Atty. Turion, ganun, sobrang bait din. Walang kaarte-arte tong mag-asawang to sa katawan, promise. Sobrang bait talaga. So ito, pakinggan nun natin sasabihin niya. This is a very good omen for us, no? Portents of the things to come, because this confirms our legal position a long time ago that the ICC no longer has jurisdiction. Wala na pong jurisdiction dito dapat sa ating bansa kasi nga po nag-withdraw na tayo as early as March 16 of 2018. Natanggap ito March 17 of 2018. And pursuant to the Rome Statute, isang taon lang po yan, effective na yung, yung pag-withdraw natin. So effective March 17 of 2019, wala na pong jurisdiction ng ICC nito. Attorney, isang tanong nga natin dyan. Ano ho ba ang binigay? Ipaliwanag ho natin sa lengguaheng maiintindihan ng ating mga kababayan. Ano ho ba itong pagginawang pag-atras ni Solgen dito sa Supreme Court po? Ano po yan? Actually, this is a very good omen for us, no? Portents of the things to come, because this confirms our legal position a long time ago that the ICC no longer has jurisdiction. Wala na pong jurisdiction dito dapat sa ating bansa kasi nga po nag-withdraw na tayo as early as March 16 of 2018. Natanggap ito March 17 of 2018. And pursuant to the Rome Statute, isang taon lang po yan, effective na yung yung pag-withdraw natin. So effective March 17 of 2019, wala na pong jurisdiction ng ICC nito. No, yan po ang palagi nating sinasabi kasi ang ginawa kasi ng Office of the Prosecutor, naghingi lang sila ng special order from the pre-trial chamber noong May 24 of 2021 at nag-grant po ito noong September 21 of 2021. So anong ibig sabihin nito? More than 2 years po sila after wala na tayo sa ICC bago po sila nagkuha ng order ng pre-trial chamber. So ang ibig sabihin nito, wala na talagang jurisdiction yung ICC kasi kung basahin natin yung batas, no? Article 127 paragraph 2, ang isang exception lamang doon is if the matter is under consideration. Ang ating stand palagi at nagpanig sa atin ng Solicitor General, ganyan din ang kanilang stand na ang matter under consideration ay yung may judicial consideration na, yung inaksyonan na ng pre-trial chamber. Bakit po ito? Kasi kung basahin natin under Article 15, no? Maski sino kasi pwedeng makapadala ng sulat doon sa prosecutor, and the prosecutor unilaterally on its own, pwede siya mag-conduct ng preliminary examination. Yan ang contention ng kabila. Meron daw sila in 2018 preliminary examination, pero mali po yun na gagawin yung rason na meron ng matter under consideration ng ICC. Kasi ang prosecutor, no, hindi po yung aksyon niya ang ginagawa ang may visa. Ang may visa ay yung order na ng pre-trial chamber. Kasi maski sino po nakakapadala ng sulat doon sa office of the prosecutor at yung action lamang ng pre-trial chamber na order, yun dapat ang basihan. Yung pre-trial chamber nag-action September 21 of 2021. So effectively, sabi ng Office of the Solicitor General, pursuant to the doctrine of complementarity, yung ICC dapat mag-action lang kung unable tayo or unwilling to prosecute. Meron tayong judicial system dito, working masyado. So, under the principle of complementarity, dapat hindi na sila makialam. No? Kung may mga kaso man kay Presidente Rodrigo Duterte, hanggang ngayon nga, walang pinail, maski isa dito sa ating bansa. No? Dapat dito lang, kaya meron tayong working judicial system. So, ayun nga yung masakit doon no? Alam nyo ba ni isang file sa kaso kung meron mang kaso kay PRRD,
wala ho rito na ano sa Pilipinas. Oh, talagang ultimo pati yung ano no, pati yung batas natin talagang bastos na kay Marcos Jr. Parang hindi niya pinapaniwalaan yung ano, parang hindi niya pinapaniwalaan yung batas natin dito. Pero may dinala pa dun sa ibang bansa. At diyan naman kay ano, kay Gibara, kapilido pa naman ito. Kung ako sa'yo, sir, alam mo, umalis ka na dyan. Hindi, sa totoo lang, kung ako sa'yo, umalis ka na dyan. Hindi ka karapat-dapat dyan, sir. Oo. Hindi ka karapat-dapat dyan, Sir Gibara. Sana umalis ka na lang dyan at antayin mo na lang na maging presidente si Vice President Sara Duterte. Tsaka ka na lang siguro bumalik dyan sa ano mo, sa position mo. At naiipit ka lang din talaga dyan. Oo. So tuloy. Magandang balita po ngayong araw. As of 1 o'clock and 3 minutes this afternoon, they filed that manifestation na gusto nga rin nila na i-drop na sila as respondents na hindi na dapat siya kasali. Kasi doon sa original na petition for certiorari ko, pinail ko rin for President Duterte and Senator Bato de la Rosa. In-include ko yung Solicitor General, no? Kaya para malaman talaga niya at he can make the proper supposedly manifestations before the ICC, no? And he can supposedly advise the government officials that ICC no longer has jurisdiction on the matter. And since ngayon, nag-file na talaga siya ng kanyang legal stand, wala nang abogado sila Torre except yung ngayon na nag-represent sa kanila yung DOJ. Yun po ang effect nun. Nagkalas na ang DOJ, naghugas ng kamay, nag-side na sa ating stand ang OSG, na wala ng jurisdiction ang ang ICC dito, at yun ang kanilang permanente na posisyon. They have always been maintaining that position and they would like to stick to that position, and I commend the OSG for doing the same. Kaya lang, attorney, kasi may mga tanong-tanong, hindi ba kaya niya ginawa yun para sabihin na wala na sa amin yan, hindi na namin hawak yan, hawak na yan ng ICC? Hindi kaya ganun lang ang ibig niya sabihin? Hindi po. Hindi po. Ang ibig sabihin po nun, klaro naman dun sa kanyang manifestation, that they are sticking to their legal position, that the ICC no longer has jurisdiction over the Philippine situation. They have always been espousing that legal position, and what it is doing na... Hindi, alam nyo, may punto dun si Bay. Sa totoo lang, doon sa sinabi ni Bay kay attorney na parang pinapalabas nga ng OSG na wala naman na dito yun eh. Nandun na yun sa ICC, so sila na bahala dun. Kasi yun nga, katulad nung sinabi ko kanina na itong administrasyong Marcos nagsalita na wala na nga daw, tapos na, hindi na daw makakabalik dito si Pangulong Duterte. Na kung ihahambing mo dito sa pinapanood natin ngayon is parang magkadugtong eh, no? Kaya sinasabi kong may punto doon si Banat Bay sa sinabi niya na parang parang gusto niya ang pinopoint ba nila dahil nandun na si PRRD at wala na rito, kaya sinasabi nilang wala na, no? So magkarugtong Now is simply to maintain that legal position po. Fake news na naman yan, intellectual dishonesty na naman yan, sino naman yung mga expert na yan na nagsabi po na ganyan. May Kanina may nagsasabi pa. May nagsasabi naman na baka delaying tactic lang nila ito, attorney, kasi syempre wala sila considered na walang magtatanggol sa kanila or wala silang abogado para sa inyong ikinaso. So, pwedeng pagpatatagalin nila para maghahanap muna kami ng pwedeng magtanggol sa amin. Hindi rin. Kasi yung 24 hours habeas corpus, inextendable yun So, as a matter of fact, may nag-file ng comment sa kanila, no? Yun pong Pero sana nga talaga mali yung mga tinanong ng Banateros, no? Hindi ko inaway dito si Atty. Torion baka isipin nyo Sana nga hindi na naman ito, kasi baka mamaya magulat na naman tayo na isa na namang palabas nila to. Alam naman natin yung mga hayop na yan. Alam naman natin ng taktika ng mga punyetang yan.
na bibilog-bilugin ka muna tapos tatanggi-tanggi itatanggi tapos hindi nila aakuin. Ang galing na yung strategy nila, no? Itatanggi nila tapos kapag ginawa na nila hindi naman nila aaminin. Ang galing, no? Kupal lang puta. Alam niyo yung mga ganung gawain, pangkupal yun eh. Mga kupal tong mga taong to, no? Oo. Biro mo, ginawa na nila yung bagay na yun. Tapos itatanggi nila. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Hindi daw nila binigay sa ICC. Nagpatulong lang daw yung excuse me. Patulong lang daw yung Interpol sa kanila. Visit no? Oo, lupit talaga. Okay. Department of Justice. Na-receive din ng mga kasama natin ang comment ng Department of Justice, and it was a comment, consolidated comment ang tawag nila. So, ang DOJ na ngayon ang nagrepresenta ng mga respondents po. Kaya lang, attorney, isa pang tanong dito, anong magiging epekto nito? May epekto ba ito? Kasi baka naman hanggang dito lang sa Pilipinas yung ginawa ni OSG, di ba? May epekto po ba ito sa korte, sa ICC, yung kanyang ginawa? Yes. May epekto ito dito sa ating bansa, sa Supreme Court, especially dun sa kasong ifinail ko for President Rodrigo Duterte and Senator Bato, because it confirms our position. Kasi abogado Putangin na kada ganun ko, nakikita ko si, putangin ng hype na yun, nasan na yun? Yan putangin, sagwa ng, ang sagwa ng mukhang hayop. Di ba nakita nyo ba yun, yung lumalabas, puta. Ba't andyan yung hayop na yun? Ba't, ayaw mo ko tantanan, ayaw na nga kita reaksyonan sa sawala ko sa pagmumukhaan yung dalawa ni Torre. Hayop na yun, biglang lumalabas dun no? yun ng republika abogado yun ng gobyerno. And it also has some bearing in the ICC, no? Kasi nasabi na ni Attorney Harry Roque na na-cite niya yung Ibrahim case, na South African case, no? That if there is a violation ng kanyang pag-aresto, no? When there was grave violation of the arrest, illegal yung arrest, no? It can taint the jurisdiction of the court, then that also is in effect the position advanced by the OSG. So therefore, it can strengthen the arguments there in the ICC. At saka, meron nga din akong nasabi sa inyo, noon pa, yung prosecutor versus Dragan Nikolic, no? What is that? That is an ICTY decision also, where the Yugoslavia, International Criminal Tribunal of Yugoslavia, no, in that portion of the ruling, it ruled that if the rights of the accused, no, he was subjected to inhumane treatment, he was subjected to cruel treatment. Alam mo, pag si Atty. Torion yung nagsasalita, parang kang mawiwin daw. Parang ngayon mo na siyang kausap kahit kailan. ang lalim magtagalog, ang lalim ng mga sinasabi. Pero etong taong to, sasabihin ko na sa inyo, hindi to suplado, hindi siya yung parang, kato niya, pag napanood nyo, parang pag nakasalubong nyo, parang ang hirap niyang i-approach. Hindi. Apakabait itong taong na to, promise. So salamat sa Banateros at kay Atty. Turio. Yan, ulitin ko kay Gibara, umalis ka na dyan. Ako po, kapilido pa naman kita. Dito naman tayo. Would not be one-sided. Ay, hindi yan. Puta na ba't ang kita mo biglang naglalabasan yung mga hayop na yun. Hindi ko naman na pinapalabas. Hayop ka. Ang pangit mong hayop ka. Ay, sorry. Ang pangit kasi, nabubwisit kasi ako doon. Hindi ko naman yun pinili. Pero bakit lumabas? Eto, ano naman to? Asan naman yung mga video ko dito? Bakit nagsisi wala talaga. Si Claire yung lumalabas ay nako. Ang hirap lang magsalita. Talaga naman, oo. Wala dun bakit si Atty. Torion lang nandito so hanapin ko na naman, busy talaga no. Pinapahirapan ako ng UBIs.
Ubis, kumusta ka na ba? DCAR. May papanood ako sa inyo eh. Sinabi ni Attorney Sala Panilua. Oo, ito. Ay, ito ba yun? SC. Governor, tama. Asan na yan? Hindi ko makita. You sormi. Buta, ikinanta na lang eh, no? Parang kasi lagi ako nagkakamali dito sa hinayupak na ano na to? Hinayupak na palagi kong lagi ko naman pinapanood na ano, pero hindi ko makita. Pero hanapin natin dito. Hanapin natin, nandito lang yun eh. Nakita ko na nung nakaraan yun eh. Kaso nga lang ako ay medyo asan na yan? Medyo tawag dito sa kay Attorney Sal Panilo. Oo. Kay Attorney Sal. Alam nyo, si Attorney Sal Panelo nagiging nagiging kakaiba na yung nagiging alam yun, yung malaman na ang kanyang mga sinasabi. Oo, malaman na ang kanyang mga malaman na ang kanyang alam niyo yun, yung kanyang mga sinasabi mapatungkol dito, no? So, ito pala yun. Ito. Balasubas, sabi ni Attorney Sal Panelo. To malupit to, sabi niya, balasubas. Oo, balasubas daw, mga balasubas. Oo, ang sinabi ni Attorney Sal Panelo dito sa itong video. Alam mo na mali. Easy lang, hindi pa nga kita pinagsasalita. Easy lang. Masyado kang hati. Sige, magsalita ka na. Ayan. Mali, as in mali. Illegal, as in illegal. Okay. Dapat either mag-resign ka kung hindi mo na masikmura o tumahimik ka na lang. Kayong Tama. mga dating mga nagmamahal kay Presidente Duterte na tinulungan ng Presidente, hindi nyo man lang naisip yun? Ang diin nun hindi nyo man lang naisip yun, mga hayop kayo. Siguro kung wala lang yun si Attorney Sal sa si Minay na siguro nagmumura din tong matandang to, no? Sabi mo, wala mga hayop kayo, wala kayong mga utang na loob ng mga putang ina nyo. Ganun. Okay, tuloy na natin. Speaking of Supreme Court, sinabi po attorney ng isang law professor, and I quote, "Even if the Philippine Supreme Court were to rule that former President Duterte should be returned to the Philippines, I believe the International Criminal Court will not even listen to that ruling. When there is a conflict between international law, jurisdiction over crimes against humanity, and local law, or the Philippine jurisdiction, international law prevails." Sabi po ito ni Attorney Mel Santamaria, dati pong Nako. Dean ng FEU. Oy Mel, bumalik ka sa law school. Mali ka. International law can never prevail over domestic laws. That's very basic. Kahit the first year law student, alam yan. Ang international law, Sino pag yan ay nagsabi nun? Sino nag-conflict sa ating batas, hindi po pwede. Kaya nga, hindi ba mismo yung sinabi ko kanina, yung provision ng ICC? Sinasabi nila, bago natin ma-arrest, punta muna kayo sa local court. At yun din ang sinasabi ng ating batas, ang extradition law at sentido común. Bakit tayo magpapasa ilalim? Mel? Ikaw naman, Mel. Akala ko pa naman magaling ka. Sus Maria Josep ka naman. Bakit tayo Mel? magpapasa ilalim sa dayuhan? Ang dayuhan. Dayuhan. Tama. Kaya nga tayo may sariling sistema legal. Tama. Kaya nga tayo may sariling saligang batas Bakit? Wait lang, sinong Mel yun? Mel ano ba to? Tignan ko nga. Mel Santa Maria. Di ko kasi kilala to eh. Hindi ko kilala si Mel pero bobo ka, Mel. Yan na, tinulungan na kita, Attorney Sal, ha? Para hindi ka na magpigil. Nagpipigil sa Attorney Sal, gusto nyo nang murahin. Tapos gusto nyo nang sabihin na, bobo ka! Mel Santa Maria, bobo ka. Parang gusto niya nang sabihin yung kaso hindi niya masabi. So tayo na lang nagsabi. Yan. Kaya nga tayo may sariling
sistema legal. Kaya nga tayo may sariling saligang batas eh. Tama. Bakit aaminin mo na wala tayong kakayahan? Kayo na nga nagsasabi malakas eh, bakit kayo tatakbo sa dayuhan? O, meron pang isa. Ang sabi ng kaibigan ko rin, si Neri, abogado ng kabila rin. Sabi niya, walang nangyari kasi sa 6 na taon, sa panahon ng Duterte, hindi naman na-prosecute. Nery Colmenares. Oo. Sabi niya, wala. Teka muna ka ako. Ba't di kayo nag-file? Anong mga kaso laban sa mga otoridad? May immune si Presidente Duterte. Si Presidente Duterte, immune. Bakit yung mga sinasabi niyo mga iba, hindi niyo pinala ng kaso? That's number 1. I-concede ko na immune. 6 na taon na hindi kayo nakapile dahil yun ang inyong teorya. Bakit ka ako? Mag-4 na taon na itong administrasyon eh. Wala naman kayong final. Sige, bakit Tama. kayo walang final? Simple lang yan kasi walang katotohanan yung binibintang nyo. Mahihirapan kayo ng ebidensyang ipakita sa piskal. Madidismiss lang yan. At kahit sa hukuman makapasok, dismiss din yan. Kaya hindi kayo nakapile sa panahon ng Duterte. Kahit sa panahon ng mayor siya, kasi nga wala kayong ebidensya. Hindi totoo. Hindi, katulad na lang ni Saba Queen. Walang iba kundi si Laila de Lima. Na juwa ni Junel. No? Naging senator pa siya noon tama ba? Naging senator ba? Hindi pala, naging ano ba siya noon? Pero hindi niya naman napailan si Pangulong Duterte ng mga binibintang nila ngayon. Di ba? Kasi hindi totoo naman sinasabi ni Atty. Salpanelo Ang tagal-tagal na ninyo na nandyan. Bakit ngayon lang? Dapat nung una pa lang sinampan nyo na, di ba? May ilang taon na ang administrasyon, 4 years na. 4 years ng bangag si Marcos. No? 4 years ng bangag si Marcos pero hindi niya magawa-gawang sampahan. So kasi nga wala silang wala silang Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!